Hi guys! Sa mga oras na ito ay waiting ako at medyo kinakabahan kasi may interview na naman ako kay Julius Babaw, di ba? Ibang label na naman yan, kaya sana manalo ako sa question and answer. So yun lang, abangan niyo yan. Naman Diwata proud na proud sa'yo. Kasi gusto ko yung kwento mo dahil nagsisilbi kang inspirasyon sa marami nating mga kababayan na minsan nalilihis ng landas, nawalan ng pag-asa. Pero ang pinatunayan mo ay hindi dapat maging sagabal yung mga ganung bagay para magtagumpay. And this is such a blessing. At siya yung tao na dapat nating tularan pagdating po sa pagdinegosyo. Thank you po, Sir Julius. Malaking karangalan din po na mabisita mo ako dito. Bigyan mo ako ng time para ma-interview. Oo naman. Matagal ka na naming sinusubaybayan. Diba, ilang beses na rin ho kasi nag-guest to diba? Sa TV5. Kaya, time around. Kaya proud na proud kami at happy kami para sa kanya. Kumusta na? Okay naman. Congrats Magandang araw mo. Bisita ka dito sa akin. Sobrang daming tao ngayon Konti pa yan? Oh my gosh. Dito ba tayo? Maraming tao dito na lang dyan. Dalaglag? Oo. Dito ka na? Oo, nadaanan na. Kumbaga parang lumabas na sa TV sa Batang Sample. Parang sample pala. Parang yung mga yung maiksi na ko doon. Pero hindi pa yung lahat na italabas. Meron pang mga tinipong na ipapalabas ka lang. Ano role mo doon? Bakla pa rin. Ano? Tiga, meron ba? May Maraming iksi na bawal pang sabihin. Bawal na iksi yung customer. Ay, gano'n. Pero major ba to? Yung unang pinakita sa akin ay yung may parisan pa rin ako doon. Tapos may iksi na pa ako. Basta may parisan pa rin ako doon. Hindi na lang mga parisan. Diwata paris pa doon. Tapos basta abangan nyo na lang. Ayaw kong sabihin kasi baka magalit si Derek. Diba? Pero na-meet mo na si Derek Coco. Yes, ang bait. Munti ko na nga mahalikan Sino pa mga nakita mo ron? Ivana Alawi, di ba? Wow! Rodriguez, yan. Mga ganon, namit ko na sila. So, ano pakiramdam na ikaw ay nasa showbiz na? Masaya, alam mo, sa sobrang tense ko nga, alam mo yung eksena ko na hindi ko na masabi na nakahalo yung kaba at saka excited nga. Ba ito, nagkarap ko ng eksena ko, parang kinakabahan. So, gano'n yung pakiramdam ko, pero sana makayanan ko kapag nag-titip pa kami ulit. Pero kaya ko naman yan, naunahan nila ako ng kaba. Okay, well, good luck sa'yo, no? Pero, kamusta naman ang love life mo ngayon? Ang love life ko ngayon, wala muna. Tikim-tikim lang muna ako. Pero kasi feeling ko kasi pag nagseryoso ako sa lalaki, baka naman maubos yung puhunan ko, di ba? Ang ginagawa ko muna ngayon, magpapayaman muna ako, magpadami muna ako ng pera. Kasi feeling ko, kapag marami na akong pera, mas maraming lalaki. Unahin ko muna yung pagpayaman kaysa lalaki, ubos-ubos, di ba? Kasi kung nalalaki ako ay ng 3 or 2, baka bukas wala na akong puhunan ng pares ko. Wala na, sarado na naman. So wala kang isang partner lang? Ikaw ba yung type na gusto mo single partner lang o multiple partners ang gusto? Single partner lang pa rin na magulong, pero gusto ko iba-iba. Iba? Oo, para ibang putahe? Oo, ibang putahe. Multiple pa rin. So anong ginagawa mo yun ngayon para masiguro mo hindi ka maluloko ng mga lalaki? Siyempre, sa savings ako talaga, hindi ko pa nakatiwala yung mga importanteng bagay sa kanila. So, ganun yun doon, siguro ako doon. Hindi ko pinapahawak yung cellphone ko at saka yung wallet ko, baka itak bigla, diba, mahirap. At ingat na ako ngayon. Well, kailangan talaga mag-ingat. Iba na mo iba na buhay mo ngayon mga taong hindi pa natin masyadong kilala, diba? So, yun. Anong long-term na goal mo sa buhay mo? Ayan, yumaman. Yumaman, mag-tripling kayot pa, dagdagan pa yung mga Diwata para sa overload. Para di pa pag maraming negosyo na pagkakitaan, mas madali tayong yumaman. Kaya ngayon nagtatripling talaga kahit napagod na ako, so tuloy-tuloy pa rin talaga. So bawal sumuko kasi kung may mga pangarap tayo sa buhay, laban lang talaga, umpisa na natin yung mga pangarap natin kasi kung inuumpisa na lahat natin, in-action natin, walang imposible para matupad yung mga pangarap natin. So ganun yun. Siyempre kapag isang tao yung ma-asenso, meron dyan yung mga pilit kang hinahatak mo ba, no? Ito ba, nai-experience ito ngayon? Hindi lang, maraming business ko na-experience lalo sa ngayon, maraming naninira sa akin. Pero diba, ang sa akin lang kasi, dito pa rin ako magdidepende sa mga taong naniniwala kasi mayroong mga basher na 2, 3. Pero yung supporters ko naman, yung kumakain naman sa akin, libo-libo. So, bakit ko sila intindihin? Kasi in the first place, hindi naman sila nakakatulong sa buhay ko. Kahit katiting na tulong sa buhay ko, wala naman silang ambag, kaya hindi dapat ko sila intindihin. Wala naman silang ginawa kundi siraan kayo, natulungan ka ba nila? Kaya din ba ako sa mga basher, di ba? At the end of the day, hindi sila mag-aangat sa sarili ko, ako pa din. So di ba, wala akong pakialam sa mga basher. Basta ang importante dito,
gumagawa ako, lumalaban ako ng tama, lumalaban ako ng pata sa pamamaraan. Kasi mga basya na hindi naman yung magtatagumpay eh. Wala naman kasi nagtagumpay talaga, niniwala ko doon ng kasamaan sa kabutihan. Yan lang. Ganda naman ang sinabi mo. Hindi ko inintindi yung mga basya na yan kasi wala talaga tutulong sa Pero minsan ba parang naiinis ka rin? Naiinis. Parang one time parang pinatulan mo ito sa pagkain, di ba? Yes, naiinis ako pero mas naman pa rin nakangiti ako kasi bakit ko sila intindihin? Dahil ang dami na ako sa susuporta. 1,000 versus 5, kasi doon ka sa majority, di ba? Doon ako sa karamihan tulad niyan, kahit anong paninira niya, nandiyan pa rin yung mga support kasi kumakain pa din. Di ba? Oh. So yun, doon pa rin ako nagbabase talaga. Pag pinatulan natin yung bashers natin, may stress lang tayo. Magandang paniniwala yan sa buhay.